Malaking kapital ang kailangan mo at syempre, bukod sa malaking kapital, kailangan may oras ka. Kailangan i-monitor mo na. Unang-una, ang magiging problema mo dyan, syempre yung location, di ba? Location, tapos paano mo i-manage yung pera, di ba? Paano mo ito i-monitor, yung expenses, di ba? So lahat yan, kailangan i-consider mo. At napakahirap magsimula ng negosyo. At yan po ay naranasan ko na. At sabi ko nga po sa inyo na ako po ay nagkaroon ng grocery noon na kung saan na mismanage, no? Imbis na kumita, nalugi. Pero kasi nung time na yon, wala akong mentor, basta gusto ko lang magnegosyo, kumita ng pera. Yun yung lagi kong nasa isip na kapag magninegosyo, kailangan kumita. Yun naman po talaga, di ba? Kaya nga magninegosyo para kumita. Pero nung napagtanto ko at nakapakinig ako ng mga testimony ng mga taong naging successful sa negosyo, hindi pala yun. Mali pala yung kaisipan na magninegosyo ka na para kumita agad. No? Sa pagninegosyo, kailangan magninegosyo ka. Una, dapat aralin mo. Diba? Pangalawa, dapat isipin mo kung paano makakatulong yung negosyo mo sa maraming tao. Dahil sigurado kapag yung negosyo na gagawin mo na makakatulong sa maraming tao, sigurado kikita ka. So yun po yung dalawa na basic na para kailangan muna natin gawin. Aralin ng negosyo at isipin mo kung ano yung negosyo na makakatulong sa maraming tao. At doon papasok yung income. At sa pagpasok niyan, diyan mo na aralin paano mo i-manage yan.